Jowa Pao, pinagkaguluhan sa barangay. Bossing Vic Soto, kinumpirma ang pagbisita ni Piolo Pascual sa Itbulaga, pero kailan kaya? The Bark Ads Main, naging emotional live sa Itbulaga. Sparkle artist ng GMA, bumisita sa EB stage. Itbulaga, muling inulan ng mga sponsors. Talaga namang iba ang hatak ng Itbulaga, dahil muli na namang inulan ng mga sponsors ang Itbulaga, ngayong Sabado December 7, 2024. Nangyari nga yan sa segment na Pasko na namang muli, na kung saan ay makikitang muli ng inulan ng mga sponsors ang Itbulaga. Na kung saan ay gaya noong nakaraang taon, ay lahat ng mga studio audience ay mag-uwi ng lahat ng kanilang mga sponsors, at ganun na rin ang mga team bahay at team online, na mga followers at subscribers ng Itbulaga. Ngayong Sabado din naman December 7, ay muli namang makikita ang mga tumutok sa Itbulaga sa kanilang YouTube livestream sa TV5. At ganun na rin syempre, sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TVJ YouTube channel. Na talaga namang makikita ang dami ng mga tumutok sa Itbulaga ngayong Sabado, dahil umabot nga ng mahigit 99K ang mga nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At dahil nga sa Saturday performance ni The Bark Ads ni ng Riza ngayong Sabado, ay muli namang nagbalik at napanood ang mga batang hamog sa Itbulaga, na sina Riza May, Miles at Maine, bilang mga batang hamog na sina May Hamog, Mile Hamog at Meng Hamog. At bilang ninang ngayong Sabado, ay nagbigay din ng regalo si Riza bilang May Hamog sa dalawang team studio, at mayroon din para sa mga team bahay o team online. Sa segment pa nga na Sugod Bahay Mga Kapatid, bago ito magsimula, ay makikita pang ang pinagkaguluhan ang Jowa Pao, o sina Mayor Jose, The Bark Ads Wally at The Bark Ads Paulo. Makikita pa nga ang nakakatawang ginawa ni Maine, sa Itbulaga sa Sugod Bahay pa rin, matapos itong pabirong umiyak, habang nakanta ang isang contestant para sa Tolak Angin. Kaya naman, tawang-tawa nga dito ang mga The Bark Ads, na maririnig pa nga si Miles dito na tawang-tawa, habang ginagawa ito ni Maine. At syempre ganun na rin ang ilang mga netizens na nag-comment. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa The Bark Ads Conference naman ng The Kingdom sa Itbulaga, ay sinagot nga dito ni Bossing ang mga napili nilang tanong ng mga netizens, at ganun na rin ang tanong ng studio audience. Maging ang pag-amin nga dito ni Bossing, na talaga namang nanibago daw siya, at kinabahan siya noong una. Dahil ibang Bossing Vic Soto nga kasi ang makikita dito, bilang isang seryosong bossing, at isang hari. Lalo na nga ang tanong patungkol sa legacy na pwedeng maiwan ni Bossing sa kanyang mga anak, na ayon kay Bossing, ay ginagawa pa daw nila ang legacy na ito, at isa na nga dito ay ang pag-abot ng 50 years ng Itbulaga,
na ina-achieve pa daw nila ngayon. At ang pangalawa naman ay may kinalaman na sa kanyang role bilang isang seryosong bossing. Na talaga namang ngayon pa nga lang, ay nakatatanggap na ng mga papuri sa mga netizens, sa full trailer pa lang nito. Dito din nga, ay kinumpirma na din ni Bossing, ang pagbisita ni Papa P o ni Piolo Pascual sa Itbulaga. Matapos naman itong matanong ni Alan Kay kay Bossing, kung kailan nga ito bibisita sa Itbulaga. Na kung saan, ay ang sinagot nga lang dito ni Bossing, ay abangan daw natin ito, o ang pagbisita ni Piolo Pascual sa Itbulaga. Napaniguradong pasabog nga ito, at kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Na matatanda ang una na rin nga nating napag-usapan, ang pagbisitang ito ni Piolo Pascual sa Itbulaga. Maging ang isa pang pasabog pang bibisita sa Itbulaga. Ngayong Sabado din naman, ay bumisita ang mga kumanta ng theme song ng The Kingdom, at kinanta nga ito ng buo sa Itbulaga Studio. Na kung saan, ay isa nga sa mga kumanta nito, ay si Zephanie Di Maranan, na matatanda ang isa nga sa mga sparkle artist ng GMA7. At dahil kinulang na sa oras ang Itbulaga ngayong Sabado, ay hindi na muna napanood ang talaga namang inaabang ang Itbulaga Olympics. Na itutuloy na nga lang sa susunod, dahil marami na nga ang mga nag-aabang, kung muling mananalo ang Red Team, o kaya naman ay makakabawi na ang Yellow Team. Pero, dapat na ngang abangan ang Christmas party ng Itbulaga sa December 14, 2024, na kung saan ay Grand Finals din naman ng Gimme 5, laro ng Tropang Henyo. Na kung saan ay pwedeng ngang makapag-uwi ang mananalo dito, ng 200,000 pesos, plus 100,000 worth of Christmas party package. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?